Ang kwento ng prinsesang may mga suso sa ulo. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian na pinamumunuan ng hari, may prinsesa na nagngangalang Stella. Subalit, siya'y sadyang matigas ang ulo at laging nagbibigay ng dalamhati sa kaniyang ama. Mahal na hari, tumatanggi ang prinsesa na kumain. Ngulit, o mahal kong anak na babae. Pumunta ang mahal na hari upang kausapin ang prinsesa, ngunit siya ay nakaupo lamang at nakatitig sa mga pagkain sa mesa, ayaw kumain. Mahal kong anak, bakit hindi ka kakain? Inutusan ko ang lutong hari na maghanda ng maraming putahe para sa iyo. Mahal na ama, hindi ko ito kakainin. Walang lasa ang mga pagkain ito at hindi ako nagugutom. Anak, ngunit napakaraming putahe rito, hindi lamang isa. Kahit marami, nalasap ko na silang lahat. Ang lasay pareho lamang at hindi na ako nalulugod. Ano pa ba ang magagawa ko? Kung hindi ka kakain, tiyak na ikaw ay magkasakit at ako'y muling mahihirapan na tawagin ang mga manggagamot. Mahal na ama, mayroon akong hiling. At kung hindi ko ipagkaloob, sapagkat ang mga hiling mo'y madalas laban sa aking kalooban. Huwag mo munang tanggihan, mahal na hari. Hindi ko pa nasasabi. Nais kong bumili ng pagkain at prutas na ipinagbibili sa nayon malapit sa ating palasyo. Nais mong ikaw mismo ang pumunta? Sa palagay ko'y hindi iyon nararapat. Mahal na ama, huwag mo akong pagbawalan. Ang bagay na aking naisin ay aking gagawin. Kung ayaw mong makita akong manghina, kailangan mong pumayag. Kaya ako'y maghahanda upang umalis. Ngunit, Lumabas ang prinsesa mula sa palasyo at nagtungo sa pamilihan. Oh, napakalaking karangalan na ang prinsesa ay dumating dito. Bakit ipinagbabawal ba para sa akin na narito? Patawad po. Ang ibig ko lamang sabihin ay bihira iyon, sapagkat hindi ko pa kailanman nakita ang kasapi ng pamilya hari rito. Meron bang batas na nagbabawal sa akin? Bakit mo ako tinitingnan ng kakaiba? Bakit po nagsasalita ng mahigpit ang kaniyang kamahalan? Wala naman po akong masamang layon? Kung gayon, bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko? Wala pong problema. Sino man ay maaaring pumunta rito kaniyang kamahalan. Sa susunod, huwag kang magulat ng walang dahilan. Nauunawaan ko kaniyang kamahalan. Dumating po ba kayo upang bumili ng prutas? Ano na iyong ipinagbibili? Ako po'y nagbebenta ng prutas kaniyang kamahalan. Kung gayon, inaakala mo bang narito ako upang bumili ng isda? Hindi. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Nais ko lamang magtanong ng may paggalang. Mukhang kailangan mong matutong magsalita ng mas maingat. Ako'y napapagod makipag-usap sa'yo. Sa katunayan, ang kaniyang kamahalan ang dapat matutong magsalita ng maayos. Hindi nakahihikayat ang iyong mga prutas. Bakit po nasabi iyon ng kaniyang kamahalan? Paano po ninyo nalalaman na hindi ito masarap kung hindi pa ninyo natitikman? Saan niyo pa lamang nila nawala na ang aking gana? Kung gayon, nagkakamali po kayo. Lahat ng bumibili ng aking mga prutas ay pumupuri sa lasa nito at lagi itong nauubos. Hindi kita pinaniniwalaan. Wala pang nagtitinda na nagsasabi na hindi masarap ang sariling paninda. Kung ako po'y nagsisinungaling, kaniyang kamahalan, hindi na sana ako nakapagtinda hanggang ngayon. Pagkakatiwalaan kita ngayon. Ngunit kung ang iyong mga prutas ay hindi masarap, maghanda ka. Ipapahayag ko sa lahat na ikaw ay manlilinlang. Di ako natakot niyang mahalan. Ang tunay ng pahinatags po. Kung zayon yung ihanda mo ang mga prutas, bibilhin ko ang mga ito. Agad po, kaniyang kamahalan. Aray, Lola, ayos po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Lola, bakit kayo naglakad nang hindi ako napansin? Kaniyang kamahalan, normal lamang akong naglalakad. Kayo po ang bumangga sa akin. Tunay nga po, kaniyang kamahalan, kayo ang nagkamali. May lakas loob ka bang sabihin na ako ang nagkamali? Sayang at pinilit ko pang bumili ng iyong mga prutas. Kahit na kayo po ang bumibili ng aking mga prutas, kung kayo'y nagkamali, kailangan ninyong aminin. Ngunit wala akong nagawang mali. Alis na ako agad. Lola, simula pa lamang ng una naming pagkikita ng prinsesa, ganyan na po siya magsalita, hindi iniisip ang iba. Marahil nasa likas na ugali ninyo pareho, anak at prinsesa. Sa aming dalawa, Lola, ano po ang ibig ninyong sabihin? Kapag dumating ang panahon, anak, mauunawaan mo rin. Ngayon ako'y magpapaalam na. Ano kaya talaga ang ibig sabihin ni Lola? Kapitan, kumusta ang ating anak sa pamilihan ngayon? Mahal na hari, ang prinsesa ay nakipagtalo sa isang nagtitinda ng prutas. Ano pa na ang nangyari? Ang nagtitinda pa nga po'y naglakas loob na sumagot ng walang pagpipigil sa prinsesa, mahal na hari. Tiyak na labis na nagalit ang prinsesa. Subalit baka makabuti rin sa kanya sapagkat mula pagkabata'y pinalaki siyang
matigas ang ulo. Ang ganitong karanasan ay maaaring magturo sa kanya. Pahihintulutan natin siyang muling pumunta roon. Nauunawaan ko po, mahal na hari. Sa pag-iisip tungkol sa nagtitinda ng prutas na yon, nawawalan ako ng gana na kainin ang kaniyang mga prutas. Mula pagkabata, wala pang nagsalita sa akin ng ganoon. Ngunit kailangan kong tiisin at kainin ito. Sinimulan ng prinsesa na kainin ang mga prutas na tila ba ay may dahilan lamang upang gambalain si Justin. Oh, tunay ngang masarap gaya ng kaniyang ipinangako. Marahil kailangan ko pang bumalik upang mahuli ang kaniyang mga pagkukulang. Ano kaya ang ibig sabihin ni Lola? Na may mangyayari sa pagitan naming dalawa ng prinsesa? Ngunit pagtatalo lamang iyon, wala nang iba. Kinabukasan, dumating ang isang prinsipe mula sa ibang kaharian. Haha, ako'y lubos na nagagalak na dumating ang prinsipe sa aking kaharian. Natatakot po ako na nakaabala ako sa inyo, mahal na hari, sa pag-agaw ng inyong panahon. Hindi sapagkat hindi magtatagal ay magiging manugang na kita. Hahaha. Lusong pasalamat, mahal na hari. Alipin, agad mong tawagin ang prinsesa. Kaagad po, mahal na hari. Kaniyang kamahalan, hinihintay po kayo ng mahal na hari at ng prinsipe. Ayaw ko talagang pumunta. Ngunit ito po ay utos ng mahal na hari. Kailangan ninyong pumunta sapagkat narito ang prinsipe upang makipagkita sa inyo. Kung gayon, sige, kahit ako'y labis na sawang-sawa. Ma'am. Narito na ang aking anak. Kaniyang kamahalan, mangyaring umupo po kayo. Ito ang prinsipe na lagi kong binabanggit. Siya ang mapapakasalan mo. Mahal na ama, ngunit hindi pa ako pumapayag. Bakit anak? May kulang ba siya? Mahal na hari, mangyaring huwag ninyong pilitin ang kaniyang kamahalan. Hindi pa po siya handang tumanggap sa palagay ko. Sapagkat hindi ko siya mahal. Wala akong nakikitang iba na higit na karapat-dapat kaysa sa kaniya upang pakasalan ka. Kung ipipilit pa ito ng mahal na ama, ako'y aalis. Anak, sandali. Naku, tunay ngang matigas ang ulo ng aking anak. Ayos lang po, mahal na hari. Bibigyan ko ng panahon ang kaniyang kamahalan at hindi ko siya pipilitin. Mabuti, dito ka muna manirahan ng ilang araw bago bumalik. Ayon sa inyong utos, mahal na hari. Nakakainis. Bakit ba't lahat ay laging pinipilit ako? Alipin, ipag-utos mo agad sa mga bantay na samahan ako sa pamilihan. Kaagad po kaniyang kamahalan. Mga sariwa, matatamis, at masasarap na prutas. Halina't bumili. Sa oras na iyon, dumating din ang lola. Magandang araw, Lola. Saan po kayo patungo? Pauwi na ako, anak. Sandali po, Lola. Ipinagkakaloob ko po sa inyo ang ilang prutas. Hindi na kailangan, anak. Huwag mong alalahanin ako. Wala pong abala. Pakitanggap po, Lola. Iniaalay ko po ang mga ito sa inyo. Kung ganon, sapagkat ipinipilit mo, tatanggapin ko. Ipinaghalo ni Lola ang sariling prutas sa mga prutas ni Justin. Narito na po ang inyong mga prutas, Lola. Maraming salamat, anak. Kapag nagka-problema ka, huwag mong kalimutang hanapin ako sa bundok. Doon ang aking tahanan. Opo, Lola, nauunawaan ko. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang prinsesa. Pagbati kaniyang kamahalan. Lubsa kong nagagalak na muli ko kayong makita. Ngunit hindi ako nalulugod na makita ka. Gayun man, hindi ba't nasarapan kayo sa aking mga prutas kaniyang kamahalan? Noong araw na yon, itinapon ko ang iyong mga prutas nang hindi kinain. Ngayon, bibilhin ko muli ang mga ito. Totoo ba? Nakalimutan po ba ninyong kainin o baka naman kinain ninyo, nasarapan at di na lamang inamin kaya kunwari nakalimutan at bumalik upang bumili pa? Maniniwala ka sa nais mong paniwalaan. Handa na po. Sadyang pinili ni Justin ang mga prutas na palihim na inilagay ni Lola at ibinigay sa prinsesa. Pagkaraan, bumalik siya sa palasyo. Sa pagkakataong ito, muli kong kakainin ang mga prutas na ito. Tingnan natin. Kung hindi masarap, malalaman natin. Oh, tila kakaiba ang prutas na ito. Ha? Kaniyang kamahalan, ano po ang nangyari? Ang ulo ko, ano ito? Hindi, imposibleng mangyari. Naku, Diyos ko! Tumubo ng mga sungay sa inyong ulo kaniyang kamahalan. Dali, tawagin ninyo ang aking ama. Kaagad po kaniyang kamahalan. Di naglaon, dumating ang hari at ang prinsipe. Gano'n ba mo Sherburne sa akin mo na? Kumain ako ng prutas at biglang tumubo ang mga sungay sa aking ulo. Kapitan, dapin ninyo ang nagtitinda ng prutas at dalhin siya rito agad. Kaagad po, mahal na hari. Mahal na hari, patawarin ninyo ako kung hindi ko matutupad ang aking pangako. Ngunit kung ang prinsesa ay may mga sungay na hindi ko maipagpapatuloy ang pagpapakasal, ako'y magpapaalam na. Prinsipe, hintay.
pumunta ang mga bantay sa pwesto ni Justin. Ang Ginoo, nagkaroon ng mga sungay ang prinsesa matapos kainin ang inyong mga prutas. Ipinag-uutos ng mahal na hari na dalhin kayo sa palasyo upang lutasin ang bagay na ito. Ano? Nagkaroon ng mga sungay ang prinsesa? O hindi ko talaga alam. Ngunit bago ako sumama sa inyo, may pupuntahan muna ako. Pumunta si Justin sa tahanan ni Lola. Lola, naroon po ba kayo? Ano ang nangyari, anak? Nagkaroon ng mga sungay ang prinsesa sa kaniyang ulo matapos kainin ang aking mga prutas. Maaari po ba ninyo akong tulungan? Ipinaliwanag ni Lola kay Justin ang lunas. Pagkatapos, nagtungo si Justin sa palasyo. Magalang na pagbati, mahal na hari at kaniyang kamahalan. Dapat mong ipawala agad ang mga sungay na ito sa aking ulo. Una sa lahat, nais kong sabihin na hindi ako ang sanhi ng mga sungay na ito, kundi ang mga kilos ng kaniyang kamahalan. At bakit naman ganon? Sapagkat hindi kayo nagpakita ng paggalang sa matandang lola nang makasalubong ninyo siya sa aking pwesto ng prutas. Natatandaan po ba ninyo? Oh, naalala ko. May paraan ka ba kung gayon upang alisin ang mga ito? Sinabi sa akin ni lola na tanging kayo lamang ang makapag-aalis ng mga sungay. Kailangan ninyong baguhin ang inyong pagiging matigas ang ulo at saka lamang sila matutunaw. Oh, kailangan ko lang baguhin ang aking magiging matigas ang ulo? Anak, gawin mo ang sinasabi niya kung nais mong maglaho ang mga sungay. Susubukan ko, mahal na ama. Kinabukasan, Kaniyang kamahalan, ano po ang nais ninyong kainin? Maghanda lamang ng isang ulam sapat para sa isang kainan ko. Kaagad po kaniyang kamahalan. di nagtagal, lubusang nagbago ang asal ng prinsesa. Hanggang kung hinihiling ang pangtulot na mahal na ama maglabas ng plasyo. Maabo din anak, ipagpatuloy mo. Tila tunay ngang nagbago ang ating anak. Kaniyang kamahalan, nais po kayong makita ni Justin. Dali, papasukin siya. Kaniyang kamahalan, nagdala ako ngayon ng mga prutas upang ihandog sa inyo. Maraming salamat. Maupo ka at makisalo ka sa akin. Pagkaraan, kinain ng prinsesa ang mga prutas na inihandog ni Justin at natunaw ang mga sungay sa kaniyang ulo. Oh, Karan, nawala kinain na ang mga prinsesa sungay sa prutas aking inihandog ulo. ni Justin Lubos at akong natunaw ang mga nagpapasalamat sungay sa sa iyo. kaniyang ulo. Wala po iyon, sapagkat kayo mismo kaniyang kamahalan ang nagbago ng inyong pagiging matigas ang ulo. Ako'y nagagalak para sa inyo. Nakita ng hari na natulungan ni Justin na mabago ang pagiging matigas ang ulo ng prinsesa at nabatid niyang umusbong ang pagtingin nila sa isa't isa. Kaya't ipinahintulot ng hari ang kanilang pag-iisang dibdib at namuhay ng maligaya ang prinsesa at si Justin. Ang aral ng kwentong ito ay nagtuturo na kung ang tao'y matigas ang ulo, darating ang araw na tiyak na magdudulot ito ng kapahamakan. Kaya nararapat tayong magkaroon ng mabuting asal upang tayo'y igalang ng iba. Wakas.